Madalas tayong ma-distract sa araw-araw at tamarin. Kaya palagi din tayong nagsisimula o pahinto-hinto sa daan natin tungo sa tagumpay. Pero kung tatanungin kita, gusto mo ba talagang makita ang better version ng iyong sarili? Gusto mo bang makamit ang mga bagay na akala mo ay hindi mo kaya? Kung ang sagot mo ay oo, kailangan mo munang magkaroon ng disiplina sa sarili. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon para magbago at manatili sa tamang landas kahit na maraming tukso sa paligid. Ito ang kakayahan mong kontrolin ang iyong sarili at gawin ang mga dapat mong gawin kahit na mahirap at ayaw mo pa. Kaya naman sa video natin ngayon, matutuklasan mo ang 6 psychological tricks para maging disiplinado. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Kung bago ka pa lang sa channel na to, paki-like at paki-share ang video kapag nagustuhan mo. Makakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming tao. Salamat. Number 1. Tingnan ang disiplina bilang pagmamahal sa sarili. Dati tinitingnan ko ang disiplina bilang parusa o pagde-deprive sa sarili, kaya hindi ito nagiging sustainable. Sa tuwing pinipigilan ko ang sarili ko na kumain ng junk food at uminom ng soda, pakiramdam ko ay pinaparusahan ko ang sarili ko, kaya ang resulta, palagi akong nabibigo na disiplinahin ng sarili ko. Ngunit nang simulan kong tingnan ang disiplina bilang isang paraan upang mahalin ang sarili ko, nagbago ang lahat. Ang pagpili ng masustansyang pagkain ay naging isang natural na desisyon at naging mas madali at sustainable para sa akin ang umiwas sa junk food at soda. Dahil mahal ko ang aking katawan, ibibigay ko kung ano ang makakabuti para dito. Ngayon, naiintindihan ko na ang disiplina ay hindi tungkol sa pagbabawal sa sarili, kundi sa pagpili ng mga bagay na magpapasaya at magpapalusog sa iyo sa pangmatagalan. Kapag mahal mo ang sarili mo, natural na pipiliin mo ang mga pagkain at gawi na makakabuti para sa iyo. Mas pipiliin mo ang mag-try ng mga bagong bagay kaysa manatili sa iyong comfort zone dahil alam mo na ito ang magpapaganda ng iyong buhay. Mas pipiliin mo ang mag-aral ng mga bagong skills kaysa maglaro at mag-scroll sa social media dahil alam mo na ito ang makakatulong sa iyo na maabot ang iyong mga pangarap. Mas pipiliin mo ang regular na mag-ehersisyo at matulog ng maaga kaysa magpuyat sa panonood ng series sa Netflix dahil alam mo na ang isang malusog na katawan ay susi sa masaya at matagumpay na buhay. Number 2. Gawing bahagi ng iyong identity ang disiplina. Ang disiplina ay nagsisimula sa iyong identity. Kapag naniniwala kang ikaw ay isang disiplinadong tao, mas madali para sa iyong utak na gumawa ng mga desisyon na sumusuporta sa identity na yon. Halimbawa, kung naniniwala kang ikaw ay isang taong produktibo, mas malamang natapusin mo ang iyong mga gawain. Ang identity rin ng dahilan kung bakit maraming tao ang hirap baguhin ang kanilang mga bad habits. Halimbawa, maraming tao ang hirap tumigil sa paninigarilyo dahil ang tingin nila sa kanilang sarili ay smoker. Maraming tao ang hirap tumigil sa pag-iinom ng alak dahil tingin nila sa kanilang sarili ay alcoholic. Feeling nila ay wala ng pag-asang magbago dahil parte na to ng kanilang identity. Alam ko to dahil naranasan ko rin ito noon. Nung nagsisimula pa lang ako sa aking fitness journey, halos 2 weeks ko lang nagamit ang aking annual gym membership at laging hindi natutuloy ang aking diet plan. Parte kasi ng identity ko ang mahilig kumain at maglaro ng video games o manood ng Netflix. Kaya hirap ako maging consistent sa pagpunta sa gym at sa aking diet plan. Ngunit simula nang binago ko ang tingin ko sa aking sarili, biglang nagbago ang lahat. Palagi kong iniisip na isa akong fit at healthy na tao na may disiplina sa pagkain at ehersisyo. Simula noon, naging madali na para sa akin ang umiwas sa junk food at naging consistent na ako sa aking workout routine. Kung nagawa ko, kaya mo rin. Isipin mo ang buhay ng isang taong disiplinado. Ano ang mga ginagawa niya araw-araw? Ano ang kanyang mga prioridad? Anong klaseng tao ang mga nakapaligid sa kanya? Pag-isipan ng mabuti ang mga detalye. Ang pag-imagine sa iyong sarili bilang isang disiplinadong tao ay makakatulong sa iyo na maging ganoon sa hinaharap. Number 3. Iayon ang iyong environment sa iyong bagong identity. Ayusin ang iyong paligid base sa kung sino ang gusto mong maging. Kapag ang mga bagay na nakikita mo araw-araw ay nagpapakita ng taong gusto mong maging, mas madali para sa iyong maging ganoon.
Kaya ang unang step na dapat mong gawin ay alisin ang mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa identity na gusto mong baguhin. Ayon nga sa kasabihan, out of sight, out of mind. Halimbawa, noong nagsimula ako sa aking diet plan, hindi na ako nag-i-stock ng junk food at soda sa bahay. Sa tuwing nakikita ko kasi ang mga to, natitempt talaga akong kumain at uminom. Ganon din ang ginawa ko sa aking productivity. Sinasilent ko ang aking phone at tinatago ito sa may cabinet kung saan di ko ito nakikita at di ko madaling makukuha. Kaya mas nakakapag-focus ako habang ginagawa ang content na to para sa inyo. Kaya kung gusto mong maging mas productive, ayusin ang iyong workspace. Alisin ang mga distractions tulad ng iyong telepono. Ilagay lang ang mga kailangan mo para sa iyong trabaho sa iyong mesa. Kung gusto mong maging mas fit at healthy, punuin ang iyong ref ng masustansyang pagkain. Alisin ang mga junk food at sugary drinks. I-ready na ang iyong sapatos at gym outfit sa gabi pa lang para pagising mo sa umaga, ito na agad ang bubungad sa iyo at magpapaalala sa iyong bagong identity. Effective ito kasi ang utak natin ay nag-a-absorb ng mga information sa paligid natin kahit hindi natin namamalayan. Kapag ang nakikita mo ay mga bagay na nagpapakita ng disiplina, mas madali para sa iyo na maging disiplinado rin. Number 4. Gamitin ang loss aversion para maging disiplinado. Ang loss aversion ay isang psychological concept na nagsasabi na ang mga tao ay mas takot mawalan ng isang bagay kaysa sa excitement na makuha ito. Halimbawa, mas masakit mawalan ng 1,000 kaysa sa saya na mararamdaman kapag nakakuha ka ng 1,000. Kapag meron tayong dalawang pagpipilian, mas malamang napiliin natin ang option na maiiwasan natin ang mawalan, matalo o malugi. Halimbawa, sa negosyo, mas pinipili ng maraming tao na hindi mag-invest dahil mas malakas ang takot nilang malugi kaysa sa excitement na kumita. Ang maganda sa loss aversion ay pwede mo itong gamitin bilang motivator para maging disiplinado. Halimbawa, gusto mong tapusin ang isang proyekto pero tinatamad ka. Isipin mo ang mga maaaring mawala sa iyo kung hindi mo ito gagawin. Pwede kang mawalan ng tiwala sa sarili mo o mawala ang tiwala ng mga kliyente sa iyo. Maaaring mawala sa iyo ang opportunity o maaaring mawala sa iyo ang pwede mong kitain. Pwede ka din gumawa ng commitment contract kung saan maglalagay ka ng pera. Halimbawa, 500 pesos. Tapos sabihin mo, kung hindi ko gagawin ito, mawawala ang pera ko at mapupunta sa accountability partner ko. Ako mismo, ginagamit ko to para maging consistent sa aking workout routine at sa paggawa ng content at sa pagdevelop ng bagong habit. Ang point dito, gamitin mo ang loss aversion para maging disiplinado. Hanapin ang mga paraan para ma-motivate ang sarili mo gamit ang pag-iwas sa hindi magandang mangyayari. Number 5. Gawing madali ang pagsisimula. Madaling sabihin na magiging disiplinado ka, pero ang pinakamahirap talaga ay ang pagsisimula. Parang pagbibisikleta. Mahirap ang unang pedal pero kapag gumalaw na, mas madali na. Tandaan, building momentum begins with getting started. Kaya kailangan natin ng mga starting systems o mga paraan para madali tayong makapagsimula. Ang idea dito, gawing madali ang pagsisimula. Alisin ang mga hadlang para hindi ka na magkaroon ng dahilan para hindi gawin ang gusto mong gawin. Halimbawa, dati, nahihirapan akong magsimulang magsulat. Minsan ayoko talagang mag-type pero naisip ko, bakit hindi ko subukan magsulat kahit konti lang? Kaya nag-set ako ng goal na magsulat ng 300 words lang. Akala ko mahirap, pero nung nag-umpisa na akong magsulat, biglang nag-flow ang mga ideas ko. Ang galing, 'di ba? Sa pamamagitan ng pag-commit sa goal na makasulat ng 300 words, naloko ko ang utak ko na hindi naman mahirap ang gagawin. Kaya madalas, kapag nagsimula na ako magsulat, hindi ko na namamalayan na lumilipas na ang oras at nakakapagsulat pa ako ng mas mahaba. Nakatulong talaga itong simpleng technique na to para matapos ko ang aking ebook na pinamagatang From Pero to Pera. Ang librong ito ay para sa mga taong gustong makamit ang financial freedom ngunit nahihirapang makapagsimula at maging consistent sa tamang paggastos, pag-iipon at pag-i-invest dahil sa mga psychological biases at personal challenges. Kaya sinamahan ko to ng mga practical tips and tricks para ma-overcome ang mga challenges na to at maging disiplinado ka sa iyong pera. Kung interesado ka, i-click lang ang link sa comment section para maka-order. Number 6.
gumawa ng method para maging sustainable ang disiplina. Ang hakbang na to ay tungkol sa pag-iwas sa burnout. Tandaan na meron tayong iba't ibang sitwasyon. Halimbawa na lang ay ang aking sarili. Ako ay malusog at may flexible na schedule. Pero para sa akin, ang pinakamabisang paraan ay ang sundin ng isang schedule na katulad sa isang empleyado na nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. hanggang 5 p.m. kung saan dito ko ginagawa ang aking mga content at iba pang negosyo, habang ang weekends ko ay ginagamit ko upang makapag-relax at makapagpahinga. Nagtatravel ako sa iba't ibang mga lugar, kumakain sa paborito kong resto, nakikipag-bonding sa mga taong malapit sa akin, at minsan nasa kondo lang habang naka-digital detox. Ang mga ganitong activity ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon na mag-recharge at maibalik ang aking focus para maging productive ulit. Maaaring iba ang sistema mo kesa sa akin, kaya hanapin mo ang routine na babagay sa iyo, araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan. Para malaman mo kung ano ang nagbibigay sa iyo ng enerhiya, isulat mo araw-araw sa iyong notes application ang mga bagay na nakapagpapasaya o nagbibigay sa iyo ng sigla, tulad ng paglalaro ng sports, pag-hiking o pamamasyal kasama ang pamilya. Pagkatapos ng isang buwan, tingnan mo kung anong mga bagay ang madalas mong isinusulat at gumawa ng schedule na babagay para sa iyo. At yan ang 6 psychological tricks para maging disiplinado. Sa 6 na hakbang na tinalakay natin, alin sa mga ito ang pinaka-tumatak sa iyo at bakit? I-comment mo sa baba ang iyong kasagutan. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.